A blessed Sunday morning sa ato ang tanan. Maayong buntag. Good morning everyone. Salamat sa Ginoo sa higayon nga kita makasimba, makadayeg sa Ginoo. Indeed, amen gyud sa Ginoo sa iyang ginabuhat o pagabuhaton pa sa ato ang kinabuhi. This morning, this is the last Sunday of our emphasis sa atong theme nga passing on a legacy of faith. Mao ni atong istoryahan for the past couple of Sundays, and salamat sa Ginoo. I'm hope and I'm sure nga naghan gyud tag naton especially when we are talking about family. No, pag pamilya gani ang istoryahan, sometimes kanang sensitive ni siya nga topic kay ana pa sila kung kinsa ang imong gihigugmag kanang lubusan gyud. Pag masakitan kanila, sakit gyud pod ang kanay may experience nimo. Pero salamat sa Ginoo for the gift of family nga naa sa ato ang kinabuhi. Before we'll go to God's message this morning, tomorrow is ang culmination or pinaka-celebration nato sa atong bulan sa family this month of August, which is ang ato ang Family Day, annual nga Family Day. I hope we are all excited. Tanan nga naa diri, we are all invited to join ng ato ang celebration tomorrow at asa gani tawag ma? Okay, E-Park. Abinawag nakalimot na mo. E-Park dito sa, of course, dito sa atong city, no? But before we will go to our message again, we will have just a few reminders para sa ato ang tanan. Pipila ka reminder. Tomorrow, registration starts at 7 a.m. So, 7 a.m. pwede na tana dito para sa atong registration. We encourage you, pagkaon gyud mo og daghan sa pamahaw. Kay ang atong activity will be up to 3 or 4 o'clock in the afternoon. So, of course, naman tayo lunch, pero natay mga bugat nga activity sa morning. So, you can take your breakfast ahead or pwede pag-abot ninyo dito, mag-breakfast mo dito, walay problema, no? Basta 7 a.m. atong registration, atong program will start at mga 8 o'clock na siguro. So, let's all be early para maka-join ta, maka-start ta. And then, katong mga nagpa-print og t-shirt, after this, pwede ninyo kuhaon ang inyong t-shirt na adya sa likod kay Pastora ating. Pero kung wala mo nagpa-print og t-shirt, just wear white sa taas. No? Pwede rin kapon mo appeal, maski na wala mo nagpalit og t-shirt. Basta puti ang sa taas para uniform tatanan. Okay? And then, we encourage you to bring your tumblers. Kanang ganing butanganan og tubig. Kay we will have dispensers dito kay hangakon man ta sa atong mga activity. So, magdala gyud sudlanan og tubig para di ta ma-dehydrate dito ha. So, let's bring our tumblers and also extra clothes kay basic kinahanglan nyo mag-ilis after para dili mo panington. So, pwede ta magdala. And then, bring your own lunch taugma, no? We will join together sa pagkaon og lunch. Kung naa mo sa GC, sa Taxi Home, or Taxi Home, kanang naatay isa ka kauban diri sa church nga pwede sila mag-provide og lunch ugma. Of course, magbayad lang mo. So, tanawa lang ninyo sa GC, mag-scroll back lang mo, and then pwede mo mag-copy-paste, tapos i-paste ninyo yung order dito, tapos ugma na ninyo bayaran. So, kung dili mo gusto nga magluto, so natay kauban diri nga pwede mag-luto para sa ato tomorrow. Okay? So, excited na ba ang tanan? I hope we are ready tomorrow, no, to spend our time with our family nga tagsa-tagsa na to kapamilya and family as tagsi, no? Kay once a year lang gyud nato ni ginabuhat. So I hope we will all be excited. Sa akong giingon pa, today marks the last Sunday of our theme passing on a legacy of faith, which is also ang title sa atong message this morning. Now, na ako ipakita nga pangutana and then sa ubos na ay kategory. Okay? Na ako'y pangutana, tapos sa ubos na yung kategory. Ang gusto na ko buhaton ninyo is, tubagon lang na ninyo siya. Tapos, iingon ninyo sa inyong katapad, tanaw na to kung mo-agree ba siya or dili. Hopefully, inyong katapad is kaila rapod ninyo. Okay? Tanaw na inyong katapad, babe, kaila ninyo. Familiar yung naong. Okay? Kung di ninyo familiar, ila-ilahasa. Okay.
So nakoy pangutana. Ang pangutana is, talking about passing on a legacy of faith, unsa ang pinakaganahan nimo nga gipamana sa imong ginikanan sa imuha? Una nga kategory in terms of physical. Unsa imong pinakaganahan nga gipamana sa imong mama or papa sa imuha physically, physical features nimo. Ganahan ko sa ilong sa akong papang iing gipamana sa kuha. Sige daw, i-share daw. Huna-una daw. Sa kaputiun ba or kataason ba physical features nga inyong mauna-unaan? Nga gipamana, makita gyud sa imong papa ug mama tapos makita pud sa imuha. Naa? Naiuban diri nga ang ilang anak murag kambal ra pud nila. Okay, na ano? Naa? Okay, pinakaganahan ha? Pinakaganahan nimo. Sige, next daw, next. How about sa category sa practices? Kanang mga binuhatan nga na ginasundog na nato sa atong parents. Ginahimo nila sa una, ginahimo pod nato karon. Nga ganahan kay ta. Ganahan ta nga gihimo nila so karon gina-apply na pod nato sa atong sarili. For example, ako ang practice sa akong mama kanang medyo na-apply nako, limpyuha sa tanan bago ka maghimo sa imong mga gusto buhaton nga kanang magdula-dula ka. Kay sa una magdula man ko, disturbuhon ko ana niya panilhig sa. So, na-practice na nako na himuon sa tanang buhaton before magdula or maghimo kag unsa. Sige, una-una daw tapos i-share sa imong katapad practices nga na-adapt nimo from your parents. Ang ganahan ka. Naaba, wala. Kana siguro na practice nga hilig pugag kape kay mong papag mama hilig pugag kape. Or unsa ba diha? Nang ganahan ka mag-exercise kay mong parents physically fit. Okay, last category. In terms of principles, unsa mga prinsipyo sa imong ginikanan nga na-adapt pud nimo? For example, ang imong ginikanan kay kanang tipid kaayo. So ikaw pod growing up na-appreciate nimo tipid pud kay ka. Sige daw, una-una daw. Principles nga napamana sa imong ginikanan sa imuha. Prinsipyo sa kinabuhi. Sige, so I think kung tugutan lang tamo nga mag-share, daghan gyud kay tag ika-share no, mga adapt na to gikan sa atong family, sa atong parents, no? Pero baliktaron ga na to atong question. Unsa ang imong pinakadili ganahan nga gipamana sa imong ginikanan sa imuha? Physically, practice or principle? Di gyud ko ganahan kay ang ilong sa kumama gyud ako nakuha. Taas-taas mo to sa akong papa, pero unsa man. Sige, daghan po ta siguro mahuna-una, no? Nganong ingani man ko ka gamay akong mama. Akong mama nga maldita na puggo. So, ingana, no? Daghan tag possible, no? Nga pwede maingon when it comes sa mga pamana sa atoa. Now, lahi-lahi man taog experience sa kinabuhi. Lahi-lahi man taog mga gipamana sa ato sa atong mga ginikanan. Some nakaayo sa atoa, ang uban makaingon ta nga unta wala na lang, no? Unta wala na lang nako to na nakuha. But you know, even if lahi-lahi man ta ana in that aspect, kita nga mga Christians, all of us have something nga masking unsa pa natong ginaagian karon, we have something na pwede pud nato ipamana sa atong mga anak, not only sa atong mga anak, but even to the people around us. And unsa man na siya? That is, sa gingon pa sa atong title, our faith. Ang pagtuo is one of those things, or siguro the only thing nga pwede nimo ipamana sa imong anak nga dili gyud na siya makawat. No? Hatagan nimo kwarta, pwede na mawala. Hatagan nimo og mga kabtangan, pwede mawala. But when you pass on faith, faith is something na pag muturok gani sa kasing-kasing sa imong mga anak or sa mga tao sa imong palibot, dili na siya basta-basta mawala. Common na to madunggan, I think I've said this before,
nga kana gani moingon ang mga parents nga nak pagtarong gyud og eskwela kay ang edukasyon ra gyud among mapamana sa imuha. No? Common na especially sa ato mga Pinoy pag nagalisod tarong gyud eskwela na kay edukasyon ra gyud among mapamana sa inyo. Pero the truth is dili lang kana ang atong mapamana. Ang atong kinabuhi ug labaw sa tanan ang atong pagtuo sa Ginoo pwede po nato na ipasa sa ila, pwede po na nila mamana sa gikan sa atoa. So this morning, gusto lang nako tubagon, tulo ka pangutana regarding passing on a legacy of faith. Tulo ka simple question. What, how, and why? So una is, what is passing on a legacy of faith? Unsa may pasabot ani? When we say we need to pass on this legacy of faith sa atong mga anak, to other people, what do we mean when we say this? Now, makita nato kasi may hilig og mga teleserye diri. Sa una gatan-aw man ko pero karon medyo wala na. So makita nato sa mga kanang mga common nga mga movies or mga teleserye sa mga Pinoy nga kani mga dato nga family pag kana gani ang ilang lolo or lola hapit na mamatay, no, kana feeling nila kwaon na sila diri sa kalibutan, sa may ilang himuon, say tawag ana, last will and testament. So maghimo na sila last will and testament so that dili mag-away-away ang pamilya. Tama? Kani nga ang mansion kay anak number A. Ang number A, letter A di ay. Ang mga yuta kay anak letter B. Ang ingani, ingana, no? Para dili mag-away-away. So, usually this happens at the end of the life of a person, no? Kaya nga naman, kung naa pa siya sa tunga-tunga sa iyang kinabuhi, like let's say for example, 40s or 50s, dili pa na siya maghuna-una ana. Kaya nga naman, siya mismo pa ang mo-enjoy. But once gani na niya feeling, magsakit na siya, once na feeling nga kanang hapit na siya mobiya, magsulat na dayon na siya, no? Para klaro ang kung asa iyang pamana. Now, in comparison to passing on a legacy of faith, ulahin na ang tanan kung ang atong hunahuna is kanang hapit na takuhaon ta sa Ginoo, diha pa ta mo pasa og sa atong pagtuo. Passing on a legacy of faith starts already now. Kanang panahon nimo nga naa kauban nimo imong family, kauban nimo imong mga anak, imong mga friends, katrabaho nimo, you can already start passing on a legacy of faith. Kung maghulat pa ka nga kamatyonon na ka, then maybe it's too late already. No? Daghan na nga mga panahon ang nasayang. Passing on a legacy of faith, it doesn't mean nga kanang nak, sige simba ka dito, ginaingon man ni Elder June nga, simba mo dito nak, basa ani nga Bible, ingani. Dili na ang pagpasa sa legacy of faith. Passing on a legacy of faith, it doesn't mean nga kanang tungod kay Christian ka, ma-Christian na pud automatic imong anak. Passing on a legacy of faith doesn't mean nga pag nakashare na kag kaisa, okay na imong anak or okay na sila. No. In essence, passing on a legacy of faith, to summarize it is, if it boils down to one word, it's discipleship. Ang pagtudlo paunsa mosunod sa Ginoo. That's passing on our faith. No? It doesn't mean nga naluwas na siya, okay na. But it means to journey with that person hangtod sa kangturan. Hangtod sa padayon siya mag-grow sa iyang pagkaila sa Ginoo. Just look at the life of the disciples. Tanawa ang kinabuhi sa mga disciples ni Jesus. Kani sila, dili ni sila mga mag-igsuon. Naay mga mag-igsuon, na duha ka pare sa mag-igsuon. Pero kani sila lahi-lahi ni sila personalities, lahi-lahi og family background, lahi-lahi og mga kinaiya sa kinabuhi. And yet, diabot sila sa punto in their life nga even if nibiya na si Jesus diri sa kalibutan, nipadayon sila sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Why? Because dili lang sila nituman sa mga tudlo ni Jesus, but even katong time nga Jesus spent with them every day nga kauban nila si Jesus, didto nagpadayon og tudlo si Jesus. No? Dili lang nang makita lang sila once a week tapos okay na. Pero katong adlaw-adlaw nga nagkauban sila, didto gyud sila nagtubo diha sa Ginoo.
Katong 3 years nga kauban nila si Jesus, kapila sila giingnan ni Jesus nga, kamo mga gagmay og pagtuo, you of little faith. That's where they started. And yet, as they spend time with God, as they spend time with Jesus, dito nila mas nasabtan ang mga ginatudlo ni Jesus. How Jesus modeled ang iyang mga ginatudlo. That's why kumubalik ta in the context of family. Unsay giingon sa Deuteronomy chapter 6, verse 7. Particularly, magsugod ta sa verse 6. Very common verse when it comes to family. Unsay giingon dara? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Magpabilin sa inyong kasing-kasing, kamo mga Israelites. And then unsay ilang himuon? To impress them on their children. When we hear the word impress, usually ato mahunaw-hunahan is kanang pasikaton, murag nga na ba, magpasikat. But dire, ang impress, it comes from the Hebrew word shanan. Nga ang meaning sa word nga shanan is to whet or sharpen. Now, kinsa may mga galuto na dire, kabalo mo luto. No? If you are familiar ka sa kitchen, kabalo ka nga kaning object nga naa dire, isa na sa mga pinaka-importante nga butang sa kusina. Dili lang na siya matagad always, pero importante na siya. Kaya nga naman, mao na ang ginagamit, ang tawag na is whetstone. Dili kay tungod kay ginabasa na siya no paggamit, but to whet means to sharpen. Okay? So mo na ang ginagamit say tawag pangpahait sa kutsilyo, no? Pangliha sa kutsilyo. Okay? Ingon pa akong isa ka chef nga amigo, ang dal or ang kanang habol nga kutsilyo mas delikado pa sa hait nga kutsilyo. Kaya nga naman, when you try to slice sa gamit ang isa ka habol nga kutsilyo, pag di gani nakadulot, asay tendency, asa mo adto? Mo slide sa imong kamot. That's a possibility, no? And ana pa siya, kung magsige daw ka gamit og habol nga kutsilyo, kadugayan manakit imong kamot. Kaya nga naman, presado man imong kamot, imong nerves medyo maigo pod. So ang isa ka hait nga kutsilyo is very useful, very important. Kaya nga naman, dali ra ka makaslice, it saves you time para sa pagluto, no? And kung tanawon nato, kung ibalik nato dito sa kaning term nga impress, it means to sharpen. To sharpen our children diha sa pulong sa Ginoo. Kanabang mahasa sila, ma-master nila. Dili man pasabot nga memorize nila tanan, pero kanaganing sa tanang higayon sa ilang kinabuhi, kaya nila mubalik sa Bible. Mahanas sila sa pulong sa Ginoo, sa mga prinsipyo, gikan sa pulong sa Ginoo, sa mga commands sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, if dili gani nila na, dili sila maanad-ana, unsa may pwede mahitabo, it's either they will become a dull knife or a sharp knife. Pag dull gani, makadaot na hinon. Instead na makatabang sila sa mga tao silang palibot, mahimo na hinon silang perwisyo. No? And I think many of us see that all around us. Kanang mga bata nga kanang nagdako sa lisod nga environment nga wala gyud kanang maski nagamay nga pulong sa Ginoo, many times sila gyud ang mahimong target sa kanang paglihok sa kaaway, no? So dili lang pinaagi sa pagtudlo, no, but again to sharpen, kanang i-guide gyud sila sa pagdiha sa pulong sa Ginoo. So ang pangutana na sa tuwa karon is, how do we do this? Paunsa nato ni buhaton? If this is passing on our faith, kanang pag matuto sa ilaha, diha sa pulong sa Ginoo, how do we do this? And ako'y duha ka suggestion gikan sa pulong sa Ginoo. Una is, how do we pass on a legacy of faith? Una is through our daily home life. And this is particularly para sa atong mga ginikanan. Pwede po sa mga anak, no? If you continue Deuteronomy chapter 6 verse 7, makita nato diha unsay gihisgutan dira, it speaks about the everyday home activity. Unsay giingon niya dira? Impress them on your children, talk about them kung naa mo sa balay, maglingkod-lingkod mo sa balay, unsay himuon?
Storyahan ang pulong sa Ginoo. Kano sa man tayo usually galingkod-lingkod sa balay? Pag magkaon. No? Especially pag magkaon. Sometimes, tayo tinggan sa kaon, no? But parents, let's use kanang time, no? Maglingkod man punta magtanog TV, pero distracting man ang TV. So usually sa kaon. Unsa pa? When you walk along the road, pag manggawas mo, maadtumog palengke, maadtumog mall, outing mo, unsay giingon? Storyahan ang pulong sa Ginoo. And pag matulog, pag mata, storyahan ang pulong sa Ginoo. So that is the daily home life. Mo man ang ginabuhat na to everyday. Kauban ta sa kaon, matulog ta, manggawas ta. Ingon siya dire, talk about the word of the Lord. Usahay manggod, mas unahon pa nato ang unsay nahitabo sa atong silingan. Hala, si Kuan na unsa. Or updated kay ta sa, uy, kani nga love team, nagbulag na. Or, uy, mauning usos TikTok or sa YouTube or sa Facebook. Usahay, mas priority pa nato na nga storyahan. No? Sometimes, mga butang diri sa kalibutan pa atong ginauna kaysa sa pulong sa Ginoo. So we are reminded here, no? Ako dira sa among Bible study sa every Saturday sa HCDC. Sa mga parents, always yun ako ginaingon sa ila nga, whatever time nga naa mo kauban ng inyong anak, sulitag yun nga panahon. Samtang bata pa na sila, di ba, most of the time, pag bata pa, kauban man gina ninyo usually, pag na-school, pag uli, naaragid na sa balay usually. Sulita na nga time. Teach them about Christ. Kaya nga naman, once mo dako na, dili na magpundo og balay. Mupundo na og balay, magkulong na dito sa kwarto. Di na nimo madisturbo. Once nga moabot na nag-high school, college. And so whatever little time, kung ang inyong time is during kaon, that's when you do it. Kung ang inyong time, kung makahigayon kag time sa gabi before matulog, you set that time for devotional. Magstorya mo about the word of the Lord. Whatever time that you have with your family, use that wisely. Kaya nga naman, moabot ang punto nga dili na sila kanunay sa inyong balay or muhawa na gid na sila sa inyong balay. So parents, that's our responsibility. Even sa mga anak, no? Kabalo ko na ay uban sa ato adiri mga anak nga dili pud Christian atong mga parents. I challenge you, challenging man siya pero once in a while talk about the Lord. Kamusta sila sa inyong parents, sa ilang relationship sa Ginoo, no? Naamoy responsibility na ninyo as children to be responsible to your parents. Na ako'y kailang kaning family, dato ni sila. Makaingon yung dato ni, no? Kay they own a hospital. So kung na kay sarili mong hospital, dato gyud ka, no? Dili siya kadakuan nga hospital, situated siya sa isa ka barangay, pero sila ang isa sa mga dako dito. So medyo naikaya. Kani sila nga ang mag-asawa ani, sila ang nahimong pioneer, nagsugod sa isa ka simbahan dito sa church. No, so kanang garbog yun nila nga, kanang sila ang nakasugod sa church, no? And over the years, ninindot ang church, ninako, tapos didaghan pud ang members. To the point nga, nanay huna-huna nga mag-second story na, kay di man ka-expand o palapad, so pataas. No? Ingon sila nga, sige, mag-add na ta pataas, kay daghan na ta diri sa church. And so, pero kaning mag-asawang medyo na ay kaya, kanang, ingon sila, towards retirement, ingon sila, pastor, mubalik na mi og kanang probinsya kay mag-retire na mi. So, amo silang ginaingnan nga, hala, unsaon na lang ang church, wala mo, kinsa may mo padayon, ani. Ang ilang ginaingon always is, ang among anak ang magpadayon. Naaraman sila magpadayon sa church. No? Pero, kabalo mo sa isad nga, una-unaon is, I think I've shared this before nga, ang ilang mga anak, ang ilang duha ka anak, who are both professionals, naapod sa hospital, and nasa government ang isa, wala gasimba. Wala sa church. Sige sila ingon nga, ang among anak, kung finances ang hisgutan, kaya nila mo support sa church. Pero wala naman sila sa church. Only to find out later nga
as we talk to them, as we talk to the children pod, makasurya man pod me from time to time. Growing up, kabalo mo every time nga magtapok sila, ang ilang isgutan is, eskwela, eskwela, eskwela. Pag eskwela mo tarong, gipadala sila sa nindot nga university, kay para nindot ang ilahang kanang resume pag mag-apply sila. Pag human nila graduate, nindot sila trabaho, ang ilang isgutan, pag magtapok sila, trabaho, travel, kaya na may dagang extra kwarta. Unsa may nahitabo? Niabot sa punto nga kanang wala na. Niabot sa punto nga ang ilang hunahuna is, ang pinaka-importante sa kinabuhi is pagskwela o pagtrabaho. Naman siguro i-mention sa Ginoo, pero dili ing anak ka daghan. Kaya nga naman, nalahi man ang daghan sa ilang kinabuhi. Of course, choice to sa mga anak, dili pod nato ma-blame gyud ang ginikanan, but naatay unsa ato, naapod tay responsibility. We can say ang parents, no? It's sad to hear nga ingana ang nahitabo. But that's the reality, no? Nga if we are not careful to teach ang atong mga kaanakan, kanang everyday nga kauban nato sila. If lahi ang atong ginapaabot sa ilaha nga, mas importante ang mga butang diri sa kalibutan kaysa sa Ginoo. Then dili ta mag-wonder kung one day dili na nato sila makita sa simbahan. This does not only apply sa mga anak, but even sa atong friends, sa atong mga classmates, sa atong mga katrabaho. That when they hear us, kana ganing everyday conversations na to, can Jesus be heard gikan sa atoa? Naa ba si Jesus sa atong conversations? Or ang atong ginahisgutan is problema permanente, trabaho na lang permanente. Dili man ganin ato makamusta atong mga kauban sa work. Can Jesus be heard from us in our daily conversations? Ikaduha, not only through our daily home life, but even through kaning mga ginatawag nato nga life signposts. Unsa man na siya? Now, if you continue ang verses 8 to 9, padayon sa author, impress them on your children, talk about them, ingon pa siya diri, tie them as symbols on your hands, and bind them on your forehead. Sa una man gud, ang ilang ginahimo is, na sila ginasulatan, tapos ginahimo nilang bracelet. Ang pulong sa Ginoo, ginahimo nilang bracelet. Tapos napag yun diri sa agtang, no, murag kanang kinsa kabalog Naruto diri. So murag naa dira ang verse sa ilahang diri, nasa naa diri. So ingana, unsay purpose? So that every time they see ang ilang bracelet or makita siguro ambot na bay sa amin sila, makita nila ang sa ilang kauban, they are reminded sa pulong sa Ginoo. Ano sa pag-iingon? Butang ninyo sa kanang poste sa inyong pirtahan. Ibutang ninyo sa inyong mga gate ang pulong sa Ginoo. Again, unsay purpose? To remind yourself of the word of God. Okay? Sometimes makatabang man pud na nakoy kailang kanang daghan kay sila og verses. Kada sulok sa ilang balay, verse diri, verse didto. Which is nindot kay nga naman every time they look at aside of their house, makita nila, uy, mo din yung pulong sa Ginoo, mo din yung pulong sa Ginoo. Maski na dili sila mag-abri og Bible, no? They are reminded. So, pwede nga physical nga mga representation. Aduna po isa ka story in Joshua. Now, ang nahitabo sa Joshua is, kaya ang mga Israelites, together with Joshua, nitabok sila sa Jericho, Jordan River, I should say. No? And it was a miracle. Kaya nga naman, ang Jordan River, taas kay na siya, kanang lapad pud kay nga river. And so, unsay gihimo ni God para makatabok sila, same sa gihimo niya sa Red Sea, kay Moses. Iyang gipahanaw ang Jordan River og nakatabok sila. And pagtabok nila, ingon ang Ginoo sa ila, kada tribo ninyo, naman sila 12 ka tribes, kada tribo mokuha og bato gikan sa Jordan River, ihatag ninyo kay Joshua and himuon na niyang altar. For what purpose? Nganong naman tong altar nga to? To serve as, sa gingon diya sa verse 6, a sign. To serve as a sign. So that in the future, ingon pa siya diri, pag makita ganina sa inyong mga anak sa along the Jordan River na anang mga bato, mangutana sila sa inyo ha. Unsa may meaning anang mga bato ha? And so you have the opportunity
to speak to them about what God did sa inyong kinabuhi at one point of your life. So it serves as a reminder. Sometimes kaning mga physical nga mga butang, no, sometimes katong mga verses makita nato or naboy mga kanang mga memoriam kanang mga memento may tawag ana usahay, no. Nakoy kaila nga katong kidney stone niya kay hapit sa mamatay ato pero nigawas man. So iyang gi-display dito silang sala. Kay ngano man, every time daw makita to sa mga bisita, mauta na sila, usa man ni, nganong na may bato dire. So na siya opportunity to tell them, katong isa sa punto sa akong kinabuhi, hapit ko namatay pero giluwas ko sa Ginoo. Mao na siya ang bato. Nga medyo dako-dako to, murag 5 naman siguro kadako no? So it serves as a reminder. Pero dili na to kinahanglan og kanang physical objects. Kanilang atong mga stories, kanilang atong mga experiences. Pwede gyud nato ni i-share sa atong mga anak, sa atong mga kaila. Paunsa nag-work ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sometimes mingon man na sila nga balik-balik naman ang story ni mama, kadungog naman ko ana, pero ayaw gyud mo kapuol to tell those story again and again. Kaya nga naman, those serve as a reminder na makaingon sila ba nga, ay, sa una pa di ay, bata pa ko, gamay pa ko, gitabangan namin sa Ginoo. Nag-work na ang Ginoo sa among family. And so you are already passing on ang faith nimo sa una nga na-experience nimo sa imong mga anak, sa imong mga friends when you share that story. Okay? So, ingana, telling them stories and stories about how God has been faithful sa ato. So, ang pangutana sa ato is, what are some signposts sa atong kinabuhi nga pwede nato ma-share sa ubang tao? Naa ba? I'm sure I'm sure daghan. Mga time nga giayo ka sa sakit, mga time nga giluwas ka, abinimog ka nang wala na kay padulngan, pero giluwas ka sa Ginoo. Mga times nga abinimog ka nang mamatay na mo sa gutom, pero gi-provide sa inyo ang Ginoo, sa Ginoo ang inyong needs. Those are signposts. Reminders sa ato of how God has been faithful sa atong kinabuhi. So gamito nato na siya to pass on our faith to other people. And lastly, ang pangutana is, why? Nganong importante man gyud ni? Why is it important, especially for the future generation, nga dili lang ganita nga magtakom sa atong mga baba, but muhimo gyud tag intentional nga pamaagi to share our faith to them. And I'll give you again 2 reasons. Una, it keeps the future generations from God's judgment. I think this is another familiar story nga makita na to sa Judges. Ang Judges, gisulat na siya after nga namatay si Joshua. So Joshua, Judges, no? And between sa first nga judge, daghan man nahimong judge, between sa first nga judge ug between sa kamatayon ni Joshua, naaning verses 10 to 11 or verses 10 to 15. Unsay giingon dire? Nga unsay nahitabo dire between ani nga time. It speaks about one generation. After sa kamatayon ni Joshua, the next generation, unsay nahitabo? Wala na sila kaila sa Ginoo. And so tungod wala na sila kaila sa Ginoo, wala na nila giila ang Ginoo, say gingon diha, the Israelites kani nga generation did evil in the eyes of the Lord. And so unsay balos sa ila, unsay consequence kay ni supak man sila sa Ginoo, adunay punishment. Gidisiplina sila sa Ginoo, gitugutan sila nga masakop sa mga kalaban nila. Tungod kay wala na sila ni ila sa Ginoo. The whole nation suffered. Now, can you just imagine kung ginikanan ka, kana imuhang generation sa imong anak, tanan na walay Christian, sa kay may tabo sa atong kaugmaon. What will happen for the future of our country man lang siguro? No? And we see that happening right now. No? Daghan mga especially sa generation karon, no, nga kanang because of the influence of social media, internet, medyo naunsa na gyud. Nagkalahi na ang dagan sa ilang kinabuhi. We are living in a time nga nagkagamay na ang mga batanon sa church. Salamat sa Ginoo kay diri sa Tagsi naagi hapon tay mga batanon, but
many churches abroad, mga puti na lang og buhok ang nabilin. No, wala na sila'y makita nga mga batanon. Kaya nga naman, wala na pasa ang pagtuo sa next generation. And so, unsa ang warning nga ginapakita sa ato adre? Kung magpadayon ta aning nga dili nato mapasa ang atong faith sa ilaha, kaning punishment sa Ginoo nga nahitabo sa Israelites can happen to us also. And maybe, akong pagtanaw, maybe it is already happening. Kaning mga pagpalisod sa ato, mahal kayong mga presyo sa ato ang nasod. This can be already God's punishment for us. So ang challenge ato is, again, to pass on our faith to the next generation. Ikaduha, and this is the opposite, kung sila makadawat sa pagtuo, mutuo diha sa Ginoo, it leads the future generations into God's abundant purpose. No? Atong hinumduman na ang atong pag-share sa atong faith sa uban, especially sa atong mga anak, is God's only way para ma-experience nila ang tinuod or nindot nga plano sa Ginoo para sa ilaha. There is no other way nga ma-experience sa isa ka tawo ang blessing sa Ginoo, ang nindot nga plano sa Ginoo, kung dili sila una motuo sa Ginoo. Gawas sa mga plano sa Ginoo, dili gyud nato ma-experience ang tinuod nga katagbawan diri sa atong kinabuhi. So kana atong mga anak, if they do not learn to trust God, tanan na ilang mga kalipay karon, all of those are temporary. All of those ay kanang kanang dalianay lang, no? But if you want them to experience tinuod nga pagpanalangin sa Ginoo, kinahanglan magtubo sila diha sa pagtuo. If you want the future generations na ma-experience nila ang plano sa Ginoo, we need to pass on our faith to them. And that's a big responsibility sa atong tanan. Kani siya dili lang ni effort sa ginikanan, but this is our effort together as one family, as a church together, no? Nga tudluan nato ang mga next generation. Kita, natay makita nga medyo nagpabadlong, wala iyang ginikanan, teach them, no? I-guide sila sa tama nga pamaagi pod para makatuon sila. So this is the responsibility of the whole church. I know, giingon na ako ni ganihan, no? This can be especially challenging for mga children, mga anak nga dili pa Christian ang mga parents. Na siguro diri no pipila, kamo siguro dugay na mo diri sa church or nag-start na mo og alagad sa Ginoo diri sa church. But ang inyong family, ang inyong parents, mga relatives ninyo, wala pa diha sa Ginoo, no? Maybe you have tried in the past nga kanang mag-share gyud, kanang mapugos gyud sila nga mosimba ingana, pero wala pa gyud sila response, no? I sympathize with you, lisod gyud na siya nga kanang kahimtang. Maybe dili inyong parents, but maybe it's your friends. Dugay ninyo sila gina-invite, maybe katrabaho ninyo, kauban ninyo sa school, nga dugay na nimo yung ginapaning kamutan nga makaila sa Ginoo, pero murag wala pa gyud sila diha nga point sa ilang life. To the parents, maybe kamo pod, you are in this situation nga kanang you are dugay na mo diri sa church, siguro nagsugod mo tanan as a family diri sa church, pero nakita ninyong anak nga hinay-hinay ni hawa diri sa church. Dili na ninyo kauban diri sa church. That's, kabalo ko, very sad paminawon. No? Sa una, active diri sa church, tapos nawala na, naglahi na ang direksyon sa kinabuhi. Unsa man ang imong kahimtang karon, whether you are that parent or you are a child, maybe it's your husband, imong asawa, imong bana nga wala pa nakaila sa Ginoo. Ang akong challenge para sa ato atanan is dili ta mawad-an og paglaom, no? Whatever efforts nga atong gibuhat, gihimo para makaila sila sa Ginoo, dili na masayang sa kamot sa Ginoo. In the right time, sa tama nga panahon, trust that the Lord is already working in their life right now. No? Dili man nato na makita dayon, pero nagalihok na ang Ginoo sa atong pagsangyaw sa ila, sa atong pag-share sa ila, sa atong pag-lead sa ila by example, the Lord is already working in their life. And so, dili ta mawad anong paglaom. Padayon ta
Padayon ta mag-share, padayon ta mag-ampo sa ilaha because God will reward kana siya sa tama nga panahon. Let me leave you with this statement before we will go to our reflection question. And I think this will summarize ang tibuok nga lesson nato. That the greatest and most important legacy that you can leave your family and others is your faith. Pinaka-valuable, pinaka-importante nga legacy nga imong mabilin sa imong mga anak is ang imong pagtuo. Ang kwarta, mga kaptangan diri sa kalibutan, pwede ra man na pagtrabahuan. Ma-earn ra man na. No? You can work for it. Kanang mga ginadesire sa imong anak, pwede ra na pagtrabahuan. Lisod mangitag kwarta karon, pero that's something pwede mawala, pwede mabalik. But you know, ang pagtuo diha sa Ginoo, dili na nimo pagtrabahuan. That is a gift to you by God, and ang nakanindot ani is, kana nga regalo, pwede pag yun nimo ipasa sa uban. Dili nimo trabahuan, dili nimo paningkamutan, regalo na siya sa Ginoo sa imo. And you can give that gift of faith, to your children, to your grandchildren, to your friends, classmates, co-workers nimo. Many years from now, the reality of life is mubiya man gyud taning kalibutan. No, that's the reality. I think nadunggan ako ni ganiha sa Bible study or sa Sunday school sa men. Mubiya man gyud taning kalibutan. But ang pangutana is, one day mahinumduman ta sa atong mga anak, atong apo, atong mga katrabaho, what will they remember from us? Unsa ilang pinakamahinumduman sa ato? Katubang ato ang pagka-kwartahan? Kato dato gyud kay to akong lola. Mao lang ba na atong gusto nga mahinumduman nila sa ato? Or basig kato akong lolo, unsa man to suplado man kay to, mao ba na atong gusto nga mahinumduman nila sa ato? Or do we desire that every time they think about us, they are reminded of the legacy of faith nga atong giingon sa ilaha o atong gipakita sa ilaha by example. Again, this can be very challenging, especially within the family. But this is a challenge nga gihatag sa ato sa Ginoo o kauban pud nato ang Ginoo sa pagbuhat. So for our reflection, simple lang ni nga mga pangutana. No? Una, kinsa sa atong family karon ang kinahanglan pa nato pasahan sa atong pagtuo. Mention one, pamilya nimo, kadugo nimo, nga kinahanglan pa nimo pasahan sa imuhang pagtuo. Ikaduha, kinsa sa atong friends, dili nato kadugo, classmates, silingan, katrabaho, nga kinahanglan pud nimo pasahan sa imong pagtuo. Wala pa sila nakaila sa Ginoo, kanang wala pa sila diha sa Ginoo, kinsa sa ilaha. No? So, mo mention ta og duha. Family and friend. And then lastly, unsa sa tan-aw nimo ang gusto ipabuhat sa imuha sa Ginoo para mapasahan sila sa pagtuo nga naa sa imuha karon. What do you think is God leading you right now? Kanang ginaingon sa Ginoo sa imong kasing-kasing nga pwede nimo buhaton to finally share. Kung wala pa nimo nasugdan, to finally share God's word, the good news sa ilaha para sila pod ma-experience nila ang kaayo sa Ginoo. So I'll give us a couple of minutes, taas-taas pa atong panahon, mga 5 to 8 minutes. Or lingion nato atong katapad, atong partner ang atong katapad, then let's share ang atong kanang mga answer sa atong question. So we can start now. Lingi ang imong katapad, mas maayo kung imuhan ang bana, imong asawa o imong relative kay kaila na mo ba? Mas maayo. Or friend, close friend nimo, mas maayo. Sige. So we can start sharing. Salamat sa atong time ngong share ta. I hope nga naagi tayo na mention nga mga pangalan. So this time, what we will do is we will pray for these names. Katong gi-share sa imuhang katapad, mo to imong ampuan. Tapos imuhang gi-share ang imong katapad ang magampo. Let's pray, no? Nga kani atong mga family members, atong friends, I'm sure tinguha na to tanan nga kita tanan magkita-kita kita sa langit, no? So let's pray for them. No matter how long the process, dugay man na sila maluwas, okay lang. Basta importante, we are praying for them, doing our effort to reach out to them.
So ampuan nato to sila, and then iyan po nato tong giingon nga buhato nato, nga mahimo gyud nato, nga dili ta mahadlok, dili ta maulaw, but maka-share gyud ta sa maayong balita sa ilaha. So let's bow down our heads, and then let's pray for these people nga ato ang gi-mention this morning. Ginoo, salamat. Salamat sa imong dakong gugma para sa amoa. Salamat sa imong nindot nga plano para sa amo, O God. Right now, we are experiencing your blessings, your grace, your love, nga imong gihatag sa amo ang tanan. And I believe, Lord, you also desire that our family and our friends will also experience what we are experiencing right now. And among pagampo, Lord, kaning mga pangalan nga among gipang-mention this morning. Lord, maybe some of them dugay na mo na ginaampuan, dugay na namo ginasharean, himuan og pamaagi makaila sa imuha. But Lord, I pray nga kami nga naa diri karon, dili mi muundang, dili mi mawad-an og paglaom to continue to show ang imong gugma para sa ila, O God. Challenging siya, especially when it comes to family. But Lord, walay imposible diha kanimo. If you are able to save us, you are able also to save our loved ones. So Lord, we continue to ask that you will use us as your channel of blessings, as your reflection, Lord, sa imong kaayo. Pinaagi sa among kinabuhi, pinaagi sa among mga pulong, they will come to know and recognize you as their Lord and Savior. Salamat, O God. Every family represented here, nga adunay mga relatives, Lord, nga wala pa nakaila diya sa imo. Lord, we pray for each family right now. Even naa diya sa online, Lord. I pray, Lord, nga ikaw pagdayon nga maga-work sa ilang kinabuhi karon. And that in due time, Lord, kani magbunga into a saved person, O God, saved people diya kanimo. Salamat, Lord, nga maitugyan namo ni. And salamat, Lord, because we know that the Holy Spirit is helping us to do ang among responsibility, ang among part, Lord, in sharing the good news to them. We trust you all these things, even, Lord, for the rest of our program this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Salamat and maayong buntag sa atong tanan.